So ito try natin mag picture kung meron tayong madedetect. A-attach ko dyan sa screen kung meron talaga tayong nakuwang multo dito sa Diplomat. So pagpasok ko pa lang dito mga kamaster dito sa Diplomat Hotel, iba po yung agad naramdaman ko. At meron siyang mga parang nakasulat, parang may umiiyak. So pagpasok mo rito yung energy, masasabi mo ay naghahang yung camera. Subukan natin pumasok sa loob. Ito yung fountain. At pag hinawakan mo to kamaster, ito sobrang lamig na. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. So pagpasok ko pa lang dito mga kamaster dito sa Diplomat Hotel, medyo iba po yung agad naramdaman ko. Yung parang kang medyo nahihilo na hindi mo maintindihan. So ang sabi sa amin, vicinity lang or sa labas lang talaga pwedeng pumasok. Pero pwede mo siyang i-check papunta rito. At mapapansin niyo mga kamaster, at meron siyang mga parang nakasulat. Yan, marami siyang mga nakasulat na kung ano-ano. Parang gusto ko rin mag-iwan ng sulat dito kamaster. So, ay, ano yun? Parang may umiiyak. Tignan natin loob. Oh my goodness. Simula na nung nakakakilabot na pag-welcome nila sa akin, nang itapat ko ang camera sa bintanang ito, ay pansinin ang mangyayari. Hindi ko rin to napansin, pero pansinin nyo ang kaliwang bahagi ng bintanang ito na unti-unting nababatak o animoy parang may humihila sa kanya. Pagmasdang mabuti nung aking ibaling ang camera sa gilid na ito, pagmasdan mong mabuti. Wala tayong shots. Tao po. Hello? So mapapansin mo agad mga kamaster pagpasok mo rito yung energy or yung pinaka harap ng hotel na ito ay masasabi mong ay naghahang yung camera. This is the time nung ako'y nagbibideo na hindi ko napapansin na naghahang ito, pero nung bandang huli ko lang ito napansin. Panoorin niyo uli ang aking mga sinabi. Ang hotel na ito ay masasabi mong ay naghahang yung camera. So andito tayo ngayon sa Diplomat Hotel mga kamaster. Subukan natin ikutin ito. Hindi kasi tayo pwedeng pumasok dahil parang meron silang pwedeng hanggang dito lang, merong hangganan lang kung hanggang saan ka pwedeng pumasok dito dahil mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob nito.
So ito tinabunan na lang nila to ng parang kahoy. Try natin ipasok yung camera. Alam niyo, mahilig tayo sa pasok mga kamaster eh. Anong nakikita nyo kamaster? Comment down below. Anong nakikita nyo? Ayun, tignan nyo ha. Naghang na naman kamaster. Naghang na naman. Pansin ko lang eh. Ayun. Naghang na naman siya. Tignan nyo yung loob kamaster oh. Para siyang meron pa siyang fountain doon sa pinakaloob niya. Dominican Hill and Retreat House, 1915. Noong 1915 itinayo ang Dominican Hill and Retreat House. Ipinatayo ito bilang bahay bakasyunan ng mga Dominikano sa Dominican Hill sa Baguio noong 1913 to 1915. Idinisenyo ito ng pare na si Roque Ruano noong 1915, ginawang paaralan at pinangalan ng Colegio del Santissimo Rosario. Hanggang 1918, nagsilbing kanlungan ng mga pamilya at paring Dominikano ito nung panahon pa ng mga Hapon hanggang 1942 hanggang 1945. Ginamit ng mga Hapon bilang huling tanggulan ito noong 1945 at binomba ng mga sundalong Amerikano noong Abril 1945. Ipinaayos 1945 hanggang 1947 at ginawang Diplomat Hotel. 1973 hanggang 1987. Inilipat ang pagmamay-ari sa lungsod ng Baguio nito lang 2005. Para kasi siyang naging dormitory dati ng mga estudyante, mga kamaster, itong lumang hotel na ito. Pero hindi natin dapat tinitignan ang scary side ng hotel, kundi yung makasaysayang pangyayari na nakinabang naman din tayong mga Pilipino, nakinabang din naman ang mga Pilipino nito nung panahon pa nila, nung kanilang kapanahunan. Out of my curiosity, sinubukan kong kumuha ng mga larawan dito sa hotel na ito na para bang nakakaramdam ako ng kakaiba. Kaya naisip ko na subukan o gayahin ang mga dating estudyante o mga madadalas na nakakakita rito ng kakaiba. So itry natin kamaster, yung sabi nila magpipicture ka daw dito, may makikita raw na minsan may sumisingit daw talaga na mahilig sa camera ng mga multo. Totoo ba yun? Merong mga multo pala mahilig sa camera. Ngayon ko lang nalaman. Pero check natin dito, try natin mag selfie gamit yung aking isang camera na kung kaya nating wait lang, kung kaya nating makadetect ng multo sa part ng ano na ito, sa part ng Diplomat Hotel na ito sa harap, dahil kasi karamihan pala nandito pala sa harap yung mga nagpapakita daw. So check natin. Yan, try natin siya ka-master. So video muna, tapos click natin picture kung may makuha. Isa pa dito. Ano yun? Sa pagkakataong ito ay nagtataasan ng aking balahibo dahil para bang meron akong nakitang dumaan sa itaas, at ito ang nakakagulat na aking nakita o napicturan nung bago ako mag-selfie. Ito ang mga larawan na aking kinuha bago ako mag-selfie, mga kamaster, at meron akong sunod-sunod na kuha sa panglimang bintana, at pagmasdan ninyong mabuti ang inyong makikita, kamaster. Sa unang kuha ay parang normal lang, mga kamaster, pero nung iniba ko na ang anggulo, pagmasdang mabuti.
Ano ang iyong napapansin, Kamaster? Pagmasdan mo ang gitnang bintana na animoy parang may anino. Napansin mo ba na para itong mistulang anino ng isang madre? At bandang kanan ay parang meron ding nakasilip na isa. Napaka-imposible, Kamaster, na magkaroon ng tao sa itaas na ito. Alam mo kung bakit? Hindi na kasi tao ang nagbabantay sa itaas na ito, kundi alam mo na. Titigan mong mabuti ang larawang ito kung ano sa palagay mo, Kamaster. Ang ganda rito sa part na to, Kamaster. Hindi mo akalain dito sa Diplomat Hotel meron pala ditong pasyalan na hindi ka naman magpo-focus dun sa hotel. Kung gusto mo, kung ikaw ay nature lover, makikita mo itong ang bango-bango ng mga pine trees dito. Kamaster, sa dami na din po ng mga nakakakilabot na lugar na pinuntahan natin, medyo hindi po masyadong nakakatakot dito sa Diplomat Hotel. Ang problema lang natin dito is yung hindi tayo pwedeng makapag-vlog dito ng gabi, hindi tayo pwedeng makapasok ng gabi dito dahil nga alam niyo naman, protocol pa rin dito sa Baguio ay safety first muna sila dito. So mapapansin niyo, napakalaking hotel pala talaga nito, Kamaster. Ayan oh. Tapos ito lang yung hotel na may simbahan sa loob. Kaya magtataka ko bakit siya tinawag na Diplomat Hotel, pero meron siyang simbahan sa loob. At napapansin ko rin na yan, kung sisilipin natin yung isa-isa, kasi dati pwedeng umakyat sa second floor. Ngayon, syempre during pandemic pa rin ngayon, higpit pa rin sila. Yan. Medyo sumasakit yung ulo ko sa part dito. Tignan natin yung ating mga Kamaster. Comment down below kung ano pa pong pwede ritong puntahan sa Baguio. Papansin yung mga lumang mga bakal. Paglaruan ng isipan at pansinin kung ano ang iyong mapapansin sa aninong ito. Para bang babaeng nakabelo ang aking napansin, Kamaster. Na pinagtanggalan, nandyan oh. Master, subukan natin pumasok sa loob. Wala naman yata nagbabantay. Matigas ang ulo ni Master Gala pumasok sa Diplomat Hotel. Saglit lang. Teka, baka may makakita sa atin. Yuko tayo. Ito yung fountain. Ito yung fountain, Kamaster oh. Ngayon, subukan nating magpapansin sa kanila kung talagang mararamdaman natin sila. Bumibigat na yung pakiramdam ko unti-unti. At pag hinawakan mo to, Kamaster, ito, sobrang lamig nga, as in para ka nakahawak sa yelo. Bilisan natin, baka mahuli tayo, bawal pa naman. So mga Kamaster, pinayagan tayo ng isang staff na pumunta rito at dumaan. Wag na lang daw magpakita sa mga guests para hindi raw dumugin, kasi baka pagalitan tayo o pagalitan daw sila, mga Kamaster. Bawal kasing pumasok talaga dito. So tara na. Mga Kamaster, maganda sigurong pumunta rito, bumalik dito ng gabi. Susubukan natin pagka bumalik na uli sa normal ang Baguio City, itutour natin ng gabi itong Diplomat Hotel na ito.
1915 pa pala to kamaster. So ito mga kamaster, yung pinaka-cathedral ng harap ng Diplomat Hotel na ito, na simbahan siya. Kaya nga cathedral, di ba? Simbahan. So ayan oh. Makikita mo yung style talaga niyang simbahan sa pinaka-harap ng hotel na ito. With me. Sakay na! Ulitin mo. Ang mga nagtatanong po kung paano po makapunta rito, mag-re-register muna kayo mga kamaster. Sa halagang 30 pesos lang naman, sa halagang 30 pesos lang ay makakapunta ka na dito sa Diplomat Hotel. At meron tayong nakita rito isang parang ano niya, kasabay niyang itinayo. Ito kamaster oh, sa harap ng Diplomat. Iyan oh. Meron din dito. Anong meron dyan? CR, Nay? Tignan ko nga. Tignan natin yung CR. Tignan natin yung CR ng Diplomat. Oh my gosh. Ito. Hindi ako masyadong ma-feel dito. A few moments later. So hindi tayo nakapag-vlog dito ng gabi, kamaster, sa Diplomat Hotel ng Baguio. Dahil nga meron lang time limit ang mga turista dito, tapos nataon pa po na tayo ay maswerteng naabutan ng lockdown. Kumbaga nandito tayo bago mag-lockdown, kasi nung dumating po kami dito ay January 1. Ngayon pagdating po ng February, nung January 1, pagdating po ng January 2, saktong nag-lockdown na po ang buong Baguio City. So ikutin natin ang Diplomat Hotel. Ayan, tingnan nyo kamaster, naghahang yung camera ko. Wait lang, tingnan natin kung nakuha yung hindi nakuha yung pasok ko pa lang dito mga kamaster. Dito try natin medyo iba po yung agad na ramdam. Ayan o, harap ng hotel na ito. Ayan o, naghang o, kamaster o. Naghahang o. Naghahang yung camera. Ayan o. Naghang yung video ko. Umpisa pa lang yung kamaster, pero subukan natin pumunta rito. Ayan, tignan nyo ha. Naghang na naman kamaster. Naghahang na naman. Marami talaga doon nagpapakita dito at nagpaparamdam ng mga something na kakaiba, mga nakakapangilabot, na parang may mga babae silang madalas nakikita dyan. So sa part nitong hotel, ng Diplomat Hotel, makikita mo tong harapan ng Baguio City na sobrang ang ganda-ganda, ang laki-laki ng overview dito ng views of tingnan mga kamaster. Ako, grabe. At kung nag-enjoy ka mga kamaster sa panonood, ay paki-like na po ang video ito at paki-share din po sa inyong mga Facebook. I-follow nyo po ang ating Facebook channel. Marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggang dito na lang po sa ngayon ang ating vlog. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood at God bless you all and Happy New Year mga kamaster. Bye!